Ayan, ito po ay patungkol po ano sa pinagaling po ng ating Panginoong Hesus, yung batang sinaniban ng demonyo. Pagbalik nila sa maraming tao, lumapit kay Hesus ang isang lalaki at lumuhod ito sa harap niya at nagsabi, "Ginoo, maawa po kayo sa anak ko. Siya po ay may epilepsya at lubhang nahihirapan. Madalas po siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko po siya sa inyong mga alagad, ngunit siya'y hindi nila mapagaling." Sumagot si Jesus, "Lahing napakasama, walang pananampalataya, hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata." Inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang bata'y gumaling agad. Pagkatapos ng sila-sila na lamang lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo?" Sumagot siya, "Dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Ngunit ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapapalayas kundi sa pamagitan ng panalangin at pag-aayuno." Ayan, at ito po ay patungkol po ano sa isang bata na kung saan sinaniban po ng demonyo at kung paano rin po ano na hindi po napapagaling ng mga alagad yung batang ito na sinaniban ng demonyo at kung paano rin po na ipinahayag ng ating Panginoong Diyos kung paano rin po napapagalingin yung batang iyon ano at kung paano po mapapalayas ang demonyo na sa kanya. Ayan, ang sabi po dito sa 14 verse at ang 15 po, pagbalik nila sa maraming tao, lumapit kay Jesus ang isang lalaki at lumuhod ito sa harap niya at nagsabi, "Ginoo, maawa po kayo sa anak ko. Siya po ay may epilepsya at lubhang nahihirapan. Madalas po siyang mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig." Ano at dito po sa pagbalik nila sa maraming tao, ang ating Panginoong Hesus ay galing po sila doon sa bundok ano na kung saan ay nakita po ng mga tatlong alagad na kung paano po nag-iba po yung anyo ng ating Panginoon. At pagbalik nila at ito po yung naratnan nila no na may isang lalaki na lumuhod po sa harap ng ating Panginoon at nagmamakaawa na pagagalingin po ang kanyang anak. Nagsusumamo siya na mapagaling at mapalayas po yung demonyo sa batang ito na kung saan ay madalas po yung bata na mabuwal po sa apoy at nahuhulog po sa tubig. At yung sakit na ito is epilepsya. At ayan, um, i-ano ko lang po yung i-illustrate ko lang po kung ano yung epilepsya. Kasi ang epilepsya po ay talagang ito po yung i-emphasize ko lang po kung ano yung epilepsy. Ayan, isa siyang talamak na sakit sa utak na inilalarawan na paulit-ulit at iba't ibang uri ng seizures, ayan. At ito ay nararamdaman ng isang tao at kahit anong edad ay walang edad po ang pinipili ng pag-seizure ano. At ang ganitong karamdaman ay nakakatakot dahil sa bigla-bigla itong atake sa isang tao. May dalawang uri ng epilepsy. Ito ay tinatawag na focal epilepsy. Ito ay nagsisimula sa kabilang utak at kumakalat sa kabilang utak ano na kung saan yung electricity niya siya yung nag-aano po na para bang may nagkukuryente po sa utak ng isang tao sa kabilang utak niya kaya siya nakakaranas ng pagsi-seizure ano at yung isa naman na tawag din po na 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 karamdamang ito ay ito po yung tinatawag na generalized epilepsy. Ito po ay ang entire brain niya, lahat po ng utak ay konektado po. Lahat po yan talagang andun po yung electricity sa lahat ng utak niya. Kaya minsan, yung mga nakakaranas ng ganitong epilepsy, ganitong karamdaman, ay wala na po silang maaalala kung ano yung nangyayari sa kanila. Pagkatapos na maranasan nila yung ganitong karamdaman at
Kaya nakakatakot po ang ganitong mga karamdaman kasi, bigla-bigla po silang aatakihin anytime, saan man po sila magpunta. Kaya talagang napakahalaga sa ganitong may karamdaman dapat may kasama sila at, hindi po madali ang mga may ganito. Ayan at, sa nararamdaman po nakita natin kung ano yung nararamdaman ng isang ama na nagsusumamo sa ating Panginoon. At, bilang isang magulang po talagang andun po na bilang tayo na mga magulang na makikita natin yung mga anak natin na may mga karamdaman na talagang hirap na hirap sila sa kanilang sakit. Mas sasabihin pa nga natin sa sarili natin, "Lord, bakit siya? Bakit hindi mo na lang ibigay sa akin yung karamdaman na ito?" Kumbaga gano'n kung tayo lang talaga, kung may kapangyarihan para kunin yung sakit na yun at ilagay sa atin, kukunin natin yun, eh. Pero itong ama na ito, andun niya na alam niya na wala siyang kakayahan, lumapit po talaga siya sa ating Panginoon upang magsusumamo na pagalingin po ng ating Panginoong Hesus yung kanyang anak at, na matanggal po yung demonyo na nasa kanyang anak. At, alam ko na gano'n din po ang bawat isa na bilang isang magulang, gagawin ang lahat para lang sa mga anak, ayan. At, alam ko ang bawat isa talaga ay gano'n po ang nararamdaman para po sa ating mga anak at, kaya nga sa puso ng ama ng batang ito ay mapagaling ang kanyang anak at sila'y, lumapit sa ating Panginoon dahil alam niya ng ating Panginoong Diyos lamang ang makapagpagaling nito. So ganoon din tayo, idinudulog natin sa Diyos ang ating mga problema sa ating Panginoon. 'Di ba sabi nga po sa 1 Peter chapter 5 verse 7, kapag tayo may mga problema, cast all your anxieties to Him and because He cares for you. Kaya talagang sa kanya lang po natin ilapit kung ano man po yung mga problema na hindi natin kayang i-solve. Ayan at, sa verse 16 po, sabi po dito, "Dinala ko po siya sa inyong mga alagad, ngunit siya'y hindi nila mapagaling." So, nakikita natin dito na itong mga alagad ay nilapitan nitong ama ng bata, ngunit hindi napapagaling ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus. So, bakit kaya hindi nila mapagaling? Hindi ba ibinigay na sa kanila ang kapangyarihan na magpagaling ng may mga karamdaman, magtanggal ng mga sinasaniban ng demonyo? Hindi ba nila mapagaling ang batang sinasapian ng demonyo? Kumbaga, 'di ba, mapapaisip tayo, 'di ba pinagkalooban ng ating Panginoong Diyos yung mga alagad niya na magpagaling at magpalayas ng demonyo. Bakit hindi napapalayas ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus yung bata na yon, yung demonyo na sumanib sa kanya? So, ating basahin sa verse 19 to 20. Dito natin makikita kung bakit. Sabi po dito sa Matthew 17 verse 19 to 20, "Pagkatapos ng sila na lamang, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, 'Bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo?' Sumagot siya, 'Dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumapit kayo roon at lumipat nga." 'Di ba? Nakikita natin dito na dahil sa maliit ang kanilang pananampalataya, ayan, dahil sa maliliit nga daw ang kanilang pananampalataya, sabi ng ating Panginoon. 'Di ba ang sabi ng ating Panginoon, basta tayo is magkakaroon lamang tayo na kasing din po ng kasing laki po ng buto ng mustasa. 'Di ba ang buto ng mustasa is maliit 'yan. Mas mas kasing liit ng yung butas ng karayom. Ayan, yung butas ng karayom, yung tigpipiso lang na kasing liit niya, yung butas niya, gano'n po kalaki ang buto ng mustasa. So, bakit sinasabi na kasing ang liit ng inyong pananampalataya? Dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, sabi ng ating Panginoon, kaya hindi nila mapalayas yung demonyo sa bata na yun, kaya hindi nila mapagaling yung may karamdaman sa batang ito.
Dahil ano ba yung nakikita natin dito? Magkaano ba sila? Para bang hindi ba tama yung ano nito? Bakit ganito? Parang nag-aaway-away ata. Pero ating ano yun, no? Mayroon tayo ditong kasing liit ng mustasa, no? Parang questionable ito. Tingnan natin kung ano ang pinagkakaiba. So, maaaring ang kanilang pananampalataya ay patay ng dahil sa kanilang unbelief. Patay po, yung kanilang pananampalataya. Kasi ang buto ng mustasa, kapag yan ay itinanim natin sa lupa, kapag buhay yan, tutubo yan. Tutubo, lalaki at lalago at magbunga. Kapag once na ang pananampalataya natin, yung buto na meron tayo ay patay, kahit na itanim natin yan, kahit na didilig-diligyan pa natin yan, hinding-hindi yan tutubo. Kasi nga, patay nga. So, yung pananampalataya ng mga alagad ng ating Panginoon is patay. So, hindi po siya nag-work. Hindi po nag-work yung faith na meron sila. At ayan, talagang dito natin maikumpara kung bakit sinabi ni Lord na kahit na kapag may maliit ka ng pananampalataya, kaya mong utusan yung bundok na yan na aalis ka dyan, aalis nga. Bakit ang sabi niya dahil maliit ang inyong pananampalataya? Kasi nga wala silang pananampalataya. Patay ang kanilang pananampalataya. Amen. Yun po yung ibig sabihin doon. At so ayan, at kaya hindi po talaga magwo-work yung faith ng isang tao kapag ito'y patay, at dapat po talaga na yung faith natin is buhay po talaga, at sabi po sa 17, ayan, sabi po dito sa verse 17, sumagot si Jesus, lahing napakasama at walang pananampalataya, hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtiisan? Dalhin ninyo rito ang bata. Ayan, at makikita natin ang saloobin ng Diyos sa mga taong walang pananampalataya. Na kahit na nakikita na nila ang mga himala na ginawa ng ating Panginoong buhay, ay hindi pa rin sila sumampalataya. Samantalang nakikita nila ang lahat ng himala na ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Araw-araw nila nakakasama, pero bakit wala pa rin silang pananampalataya sa ating Panginoon? Kaya andun po talaga yung saloobin ng ating Panginoon, talagang nagagalit siya na mga lahing masama, hanggang kailan ko kayong pagtitiisan? Kasi talaga kahit ako, kapag ganun, bakit hindi nyo pa rin nakikita yung mga mabubuting gawa ko? Bakit wala pa rin kayong pagtitiwala sa akin? Bakit wala pa rin kayong believe? Or di ba, maging ganun tayo, bilang isang tao. Pero ang Diyos natin, ganito rin nararamdaman niya, na araw-araw na siya nagpapakita ng himala. Ang dami niya nang pinapakita, ang dami niyang pinapakain ng mga tao sa ganung, yung mga tinapay na pinapakita niya na sa 5,000 tao, yung pitong tinapay ba yun na or isda na napakain niya, napabusog niya yung mga tao na yun, pero hindi pa rin sila nanampalataya. Marami siyang pinagaling pero hindi pa rin sila nanampalataya. Kaya talagang kahit ako, sasama talaga yung loob ko kapag kaganon. Even po tayo, sasama po yung pakiramdam natin sa mga tao na pinapakitaan na natin na mabuti, pero masama pa rin yung pinapakita sa atin. So minsan sa atin, sa mga Kristiyano, ay napapahamak, bilang tayo rin po na mga Kristiyano, napapahamak din po tayo. Dahil po sa sa kawalan or sa kakulangan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. Instead na tayo ay nilalapitan ng mga taong may karamdaman na dapat rin nating pagalingin, ay mas lalo pa silang lumalayo dahil tayo mismo ay binigyan ng Diyos ng authority na magpagaling at magpalayas ng demonyo, ay hindi natin kaya dahil sa kakulangan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, at kakulangan rin natin sa pagtitiwala sa kakayanan ng ating Panginoong Diyos. Kaya talagang marami pong napapahamak sa atin, 'di ba? Ang dami pong mga Kristiyano na mas marami pang lumalapit doon sa mga albularyo, 'di ba?
Kasi nalalaman nila yung albularyo alam nila na magpapagaling. Pero tayo na mga Kristiyano, na mga lingkod ng Diyos, hindi tayo nilalapitan. Bakit hindi nila tayo nilalapitan? Kasi kasi parang nakikita nila na, oh, parang wala 'to, hindi naman magwo-works ito. Yung faith nila, yung kapangyarihan na meron sila. Kasi nga hindi nila hindi nila na 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 kumbaga na-recognize na tayo is may kapangyarihan din na pinagkalooban ng ating Panginoon na magpagaling din ng mga may karamdaman. Even po tayo, kahit tayo mga Kristiyano din, napapahamak din tayo. Kahit na alam na natin na tayo'y may power, may authority na magpalayas ng demonyo, pero tayo pa mismo lalapit sa albularyo. Di ba? Kaya wala po tayong pananampalataya sa Diyos kapag gano'n. Saan ba natin nilalagay yung faith natin? Saan ba nilalagay natin yung anchor natin? Kaya talagang andun po, na marami po talagang kahit na maraming sumusunod sa ating Panginoong Diyos, marami na pong nakakaalam sa salita ng ating Panginoong Diyos, pero napapahamak pa rin dahil sa kakulangan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Kaya talagang, kaya nakikita natin dito, na talagang marami po na dahil sa ating kakulangan po sa pananampalataya ay mas lalong mapapahamak ang iba dahil mas pinapaniwalaan nila at nilalipitan pa nila yung mga albularyo kaysa sa atin na mga lingkod ng Diyos na may karapatan at may authority na binibigyan ng kapangyarihan ng Diyos para tayo is maging channel po ng ibang tao na may mga karamdaman at nangangailangan po. Amen? Ayan, at hallelujah. Sa verse 18, sabi po dito, inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang bata ay gumaling. Di ba sabi po dito, dalhin ninyo rito ang bata. Inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang bata ay gumaling agad. So, nakikita natin dito, na, ayan, 'di ba sabi kanina po sa verse 19 to 20, ulitin natin yung pagkabasa. Pagkatapos ng sila-sila na lamang lumapit sa kanila ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit hindi po natin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Ayan, at so kung tayo'y walang tiwala sa ating sarili, na tayo'y binigyan ng authority ng ating Panginoon na magpalayas ng demonyo, ay atin itong idudulog sa Diyos. Atin itong idudulog sa Diyos kung tayo po wala tayong faith, na wala tayong pananampalataya at paniniwala sa ating Panginoon, sa kapangyarihan na binibigay sa atin ng ating Panginoon. So idudulog natin ito, idudulog natin ito sa ating Panginoong Diyos sapagkat naman ay siya naman po ang may kakayahan na magpagaling at magpalayas ng masamang espiritu. So ating idudulog ito sa Diyos ang ganitong mga karamdaman. So sa anong paraan natin idudulog ang ganitong karamdaman at ano ang dapat gawin upang mailapit sa Diyos? So ating basahin sa verse 21 dito po para mailapit natin po sa ating Panginoon yung mga ganitong karamdaman na may mga epilepsy, yung mga sinasaniban ng demonyo, or kahit ano pa kung hindi natin kaya. So dito po sa verse 21, sabi po dito, ngunit ang ganitong uri ng demonyo ay hindi mapapalayas kundi sa pamagitan ng panalangin at pag-aayuno. So ano daw? Sa pamagitan daw ng panalangin at pag-aayuno. So ganitong paraan natin mapapalayas ang ganitong karamdaman sa pamagitan ng prayer and fasting po. Yung prayer and fasting natin, pero dapat po sa pagpe-pray and fasting natin, andun po yung pagpakumbaba natin, andun po yung pag-sacrifice natin sa ating Panginoon, na nagpapakumbaba tayo, Lord, na ikaw lamang yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw lamang yung Diyos na kayang magpagaling nito, at kumbaga andun po lahat na idinudulog natin sa ating Panginoon na gusto talaga nating mapagaling yung tao na may karamdaman na nais mong mapagaling at mapalayas yung demonyo na meron sa taong ito. Kaya talagang andun po yung pag-aayuno. We need to pray and fasting po. Amen? At sa verse 20, sabi po dito,
Sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, ay maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Amen? Ayan. Ito po ay yung pagtatanong ng mga alagad sa ating Panginoong Hesus kung bakit hindi nila mapapalayas ang demonyo. So if we have faith in God, we can move mountains. Kahit kasing laki lang ng buto ng mustasa ay kaya nating i-move ang mountains na iyan na meron tayo. So, i-illustrate ko lang po muna, no? I-illustrate ko po muna ang faith. So, isang bagay na i-illustrate ko muna ha. Like for example, yung ballpen at saka notebook. Ilalagay natin yan sa table. Nilalagay lang natin yan. So, tingnan natin kung magsusulat ba ng kusa yung ballpen. So, di ba, kapag walang hahawak po sa ballpen na yan, hindi po yan kusang magsusulat. Ano? Kaya, ang faith po, hindi po siya mag-works kung wala po yung anchor doon. Oh, wala po yung Diyos. Ano? Yung faith natin, hindi siya mag-work, hindi siya magsusulat kung walang hahawak po sa ballpen na yan. Ano, wala yung tao na magsusulat po doon. So, ganun din po sa faith natin. Ano, hindi po mag-works yung faith natin kung wala po yung, kung wala po yung, kung wala po yung objects. No? Hindi po mag-work yung faith natin kung wala po tayong mga problema na pwedeng isolve. Kung wala po tayong mga mountains, hindi po siya mag-work. So, ang mountains din, yung problema na meron tayo, hindi rin po siya mag-move if we don't have faith. If we don't have faith, hindi rin po mag-move yung mountains na yan. So, kailangan po talaga na magkasabay po yung mountains mo at saka yung faith mo at kung sino yung pinanghawakan mong pinapananampalatayanan, siya po yung mag-move nun sa pamagitan ng yung faith. So, sino ba yung anchor mo sa iyong pananampalataya? So, napakahalaga po yung faith natin. Ay magagamit po natin ito kapag may mountains tayo na pwedeng i-move. Hindi pwede na tayo yung mamumove. Dapat yung mountains na pwede nating i-move. At kailangan po talaga yung faith natin, magagamit po ito kapag may mga problema tayo. Financial man, karamdaman man, mga problema sa bahay, sa tahanan, sa family natin, kaya po siyang i-move as long as meron tayong faith. Faith sa ating Panginoong Hesus. Dahil siya lamang talaga ang dapat nating maging anchor. At at ang objects po na tinutukoy dito is yung mga problems natin. At yung faith naman na siyang magpapamove ay ang ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya napakahalaga na may faith tayo. At yung faith natin is naka-anchor po sa ating Panginoong Hesus lamang. Amen? Ayan, at hallelujah, O Jesus, thank you Lord. Ayan, at napakahalaga po kapag tayo is may faith. Talaga kasi yung problema natin ay talagang kaya po siyang i-move. Even po yung karamdaman natin. Like for example, yung testimonies ko. Nung bago ako nakakilala sa ating Panginoon, is nakaranas ako ng hindi ko naranasan before na bigla-bigla po tumabingi yung buto ng leeg ko. At yung ilong ko naman isinabayan pa ng sinusitis na yung lumalabas po sa ilong ko is na po siya, nana at saka dugo. At yung time na yon hilong-hilo po ako kasi sa tuwing gumagalaw po ako, parang gusto ko nang mamatay. Ganun yung nararamdaman ko before. Kasi bago pa ako nakakilala sa ating Panginoon, kumbaga yung demonyo is nagaano po siya sa akin. At ayun, yung time na yon, sabi ko, Lord, di ba ikaw yung makapangyarihan sa lahat? Sabi ko talagang, nung time na yun, nagpa-fasting ako, prayer and fasting ako, no? At sabi ko, Lord,
Alam ko na ikaw yung Diyos na may kakayanang magpagaling sa akin. Itong buto na ito ibabalik mo. Sabi ko, ibabalik mo 'to. Itong ilong ko na ito na tumutulo yung nana, tumutulo yung dugo. Sa tuwing nahihiga ako talaga bigla siyang tumutulo. At makikita mo yung tissue talagang yelong-yelo po. Kasi talagang pasintabi po sa mga kumakain, sorry po. At yun po yung nararamdaman ko sa tuwing bumabangon ako, sa tuwing natutulog ako, talagang ramdam ko yung sakit. At yung buto ko talaga parang sabi ko, Lord, mamatay na ba talaga ako? Alam ko naman hindi mo ako papabayaan eh. Sabi ko talaga kasi bago pa lang talaga ako nakakilala sa ating Panginoon. At yung time na yun talagang hirap na hirap ako. Pero Lord, patuloy ako lumalapit sa iyo. At alam ko na kaya mo kong pagagalingin. Habang ako'y nagpipray, hinahawakan ko po yung liig ko at saka yung ilong ko. Lord, itong lahat na nararamdaman ko sa iyo na to. At alam ko na kaya mo kong pagalingin. Until the day, siguro 2 days or 3 days, naramdaman ko na unti-unti po umayos yung buto ng liig ko. Hindi ako nagpa-check up. Lord, hindi ako magpa-check up kasi alam ko, ipakita mo sa akin yung kapangyarihan mo. Kasi ganun yung ko eh. Pakita mo sa akin yung kapangyarihan mo, hindi ako magpa-check up. Sa'yo ako nagtitiwala. So, yung liig ko talagang hindi ko ma-explain kung ano nangyari, kung bakit siya bumalik. Kung bakit siya bumalik, yung ilong ko na tumutulo ng dugo at saka nana, nagwala po yun. Pinagaling po ng ating Panginoong Diyos. Dahil po sa faith na binibigay niya sa akin. Yung faith na meron ako, hindi po nagmumula sa akin, kundi libre niya binigay sa akin. Kaya doon ko nasasabi na ang Diyos po ay kumikilos kapag tayo is may faith. We can move mountains. Di ba ang sabi ni Lord na ito nga ang mangyayari kapag ka meron tayong faith. Kaya maraming salamat po sa ating Panginoon sa faith na yun na binibigay niya sa akin. At alam ko, ganoon din po sa bawat isa na binibigay ng ating Panginoon. Kung paano rin po siya naghihimala kung paano sa ganoong karamdaman na lalo na kapag ako dito is wala po ako malalapitan. Tanging mga amo ko lang, nahihiya din po ako magsabi sa mga amo ko kasi marami rin po silang problema. Kumbaga ganun, pero Lord, sa'yo ako lumalapit dahil alam ko na ikaw ang may control ng lahat. So, ganun po yung binibitawan ko sa tuwing ako'y nananalangin po sa ating Panginoon. Amen? At ayan. So, may application po tayo dito na iiwan po sa mga oras nito. So, ano ang ating gagawin upang ang ating mga mountain ay mag-move? How to move our mountains? How to move our mountains? Sa anong paraan niya ba na pwede nating ma-move yung mountains na meron tayo? Ayan. At ngayon po, ay una, we must have to believe. Una, kailangan natin magkaroon ng paniniwala sa ating Panginoon. Ayan, ang sabi po sa Mark 11 verse 24, sabi po dito, kaya sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Amen. Kapag tayo daw is naniniwala, na yung mga hinihingi natin through prayer ay matatanggap nga natin iyon sa pamagitan po ng ating Panginoong Hesus na ating pinaniniwalaan na siya po magbibigay sa lahat ng ating hinihingi. We have to believe. For example po sa karakter po dito po sa isang babaeng dinudugo. Dito po mababasa po natin ito sa Matthew 9 verse 20 to 21 na kung saan 20 years na po na dinudugo yung babae at ang sinabi po sa babae sa kanyang sarili na mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. So makikita natin dito ang paniniwala ng isang babae kung kanyang mahawakan ang damit ng ating Panginoong Hesus
ay gagaling na po talaga siya. So we must have to believe So kagaya ng isang babae, andun po yung positibo yung isip niya na naniniwala siya na sa tuwing kapag mahawakan niya lamang yung laylayan ng damit ng ating Panginoong Hesus, siya'y gagaling. So yung believe ang kumikilos po sa babaeng ito. So nawa maging ganun din po tayo na kung ano man po yung hinihingi natin sa ating Panginoon through prayer, maniniwala tayo na yung mga hinihingi natin sa ating Panginoong Diyos ay matatanggap na natin iyon. Amen? Maniwala lang po tayo mga kapatid. Amen? Ano man yung mga problema, karamdaman man yan, maniwala ka kapatid. Kaya ka pagagalingin ng ating Panginoong Diyos. Karamdaman mo na yan, kaya yan na pagagalingin ng ating Panginoong Diyos. Basta maniwala lang tayo na siya ang Diyos na nagbibigay sa ating mga hinihingi. Amen? At ito'y matatanggap natin. At pangalawa po, we must have to trust in God. No? Sabi po sa James 1 verse 6 to 8, ngunit dapat magtiwala ang humihingi at huwag magduda dahil ang taong nagdududa ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at tinatangay ng hangin. Ang ganitong tao ay hindi dapat umaasa na may matatanggap mula sa Panginoon dahil nagdadalawang isip siya at walang katiyakan sa mga ginagawa niya. So we have to trust in God. Ano man po yung mga hinihingi natin sa ating Panginoon, dapat po tayo magtiwala sa ating Panginoon. Dapat tayo magtiwala sa ating Panginoon ano man po yung mga hinihingi natin. For example po, i-example na lang natin ang lalaking kapitang Romano na hinihingi niya ang kagalingan ng kanyang katulong na paralisado. At yun po ay mabasa natin po iyon sa Matthew 8 verse 5 to 13. I-summarize ko lang po kasi masyado na po mahahaba. Ayan. At nang dahil sa kanyang hiningi na pagalingin ng ating Panginoong Hesus, ang lalaking may malubhang karamdaman, at nang dahil sa kanyang pagtitiwala na ito'y pagagalingin at pagalingin po lamang niya, kumbaga pagagalingin po ng ating Panginoong Hesus, hinihingi po niya na kahit nasabihin na lamang po ng ating Panginoong Hesus na gagaling po ang kanyang alagad, ay gagaling nga po talaga ang kanyang alagad. So andun po yung pagtitiwala, nakikita natin yung pagtitiwala ng isang kapitang Romano sa ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng kanyang sinasabi, sa pamagitan po ng salita ng ating Panginoong Diyos na sabihin lang niya na gagaling ang kanyang alagad, ay gagaling nga ito. So andun yung pagtitiwala niya sa salita ng ating Panginoong Hesus. Amen? So kapatid, ano man po yung mga dinudulog mo ngayon sa ating Panginoon, magtiwala ka na matatanggap mo yun. Magtiwala ka sa sinasabi mo na dinirinig ni Lord yung prayer mo. Magtitiwala ka na yung dinudulog mo ay sinasagot ng ating Panginoon. Huwag kang mababahala, kapatid. Huwag tayong mababahala sapagkat ang Diyos na ang kikilos nun. Amen? Kaya magtiwala lang tayo at huwag tayong mag-alinlangan sa kapangyarihan ng Diyos na patuloy na kikilos sa buhay ng bawat isa. So number 3, ayan. So we must have faith in God. Ayan, sabi po sa Matthew 17 verse 20, di ba? Kanina nga nabasa natin ito. So, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito na lumipat ka roon at ito'y lilipat niya. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. So, dahil sa, di ba, tunay nga na walang bagay na hindi natin magagawa. If we have faith in Him, ay magagawa natin yung mga bagay na nais nating nais nating ma-move, at sabi po, like po sa isang babaeng biyuda na siya po ay pumunta kay Eliseo,
humihingi po ng tulong sa kay Eliseo. Ito po ay mababasa nga po pala natin ito sa 2 Kings chapter 4 verse 17. Dahil 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 ang namatay niyang asawa ay maraming iniwang utang. Marami pong iniwan na utang yung kanyang asawa at ngayon sa mga inuutangan po nung asawa niya ay naniningil po at nais nila na alipinin yung kanyang anak. So ngayon, dumulog po yung babae na yun, babaeng biyuda na iyon, hallelujah Lord Jesus, yung babaeng biyuda na iyon kay Eliseo para humingi ng tulong kung ano yung dapat niyang gawin. At ang sabi naman ni Eliseo, ano bang meron sa iyo dyan? Yung kakaunting lang po na meron siya, yung kakaunting langis. So yung ibig sabihin po nun yung faith, yung kakaunting faith o pananampalataya lamang ang meron siya. So nung na yon, 'di ba, ang sabi po ni Eliseo na magkulong kayo, humiram kayo ng mga bote at saka puniin niyo bawat yung langis, yung bote ng langis. So nung sinunod niya at dahil nga po sa kanyang pananampalataya, sinunod niya yung inuutos ni Eliseo. At pagkatapos noon, syempre, nung napuno nila, bininta nila lahat yung bote na yon, yung oil na yon sa bawat bote at nakabenta nga po sila, nakabayad sila ng utang at saka yung natira, anong ginawa nila? 'Di ba? Ginamit nila yon na mag-iina. At yun po yung nangyari, yung utang na meron sila is nabayaran. So kapatid, ano man yung mga pangailangan mo ngayon, kailangan natin mananampalataya sa ating Panginoon. Mananampalataya tayo, dapat may faith tayo. Na ano man po yung mga pangailangan natin, kaya po ito mag-supply. Kaya po isusupply ni Lord kapag tayo may faith. Isusupply ni Lord yung lahat ng pangailangan natin as long as we have faith in Him. Kagaya po ng isang byuda na bayaran niya yung utang niya na dami, na pwede naman yung anak niya na magtrabaho ka na lang dun anak, pero hindi. Dahil po sa kanyang faith na sinunod niya ang sinasabi ni Eliseo, ayan, nakabayad po siya ng utang. At ganoon din po tayo. Kailangan lang po natin mag-works yung faith natin. Huwag lang tayo ma-move. Huwag lang tayo yung ma-move, kundi yung mountains na meron tayo. Yung financial na yan, yung utang natin sa mga 5-6 ba yan? Or ano pa yan? Kaya yan na mabayaran natin as long as meron tayong faith. Kayang-kaya po na ma-solve yung utang na yan, mawala yung utang na yan. Amen? Yung mga problema na meron tayo. Yan, basta patuloy lang natin i-work yung faith natin, yung pagtitiwala natin sa Diyos, at paniniwala natin sa Diyos. Amen? At kailangan po, yung maging conclusion lang po natin dito is yung magkaroon tayo ng positibong pag-iisip. We have to change our mind, na yung by renewing, magbago po yung isip natin na dating negatibo ay ito-turn natin into a positive mind, na huwag po tayong maging positibo na para tayong hindi ba mananampalataya, dahil po tayo is mananampalataya na maging positibo po yung pag-iisip natin. Para mag-works po yung faith na meron tayo, yung pagtitiwala na meron tayo at